Isang mapagpala pong gabi sa inyong lahat at ang topic natin ngayon is from the book of Proverbs, chapter 12, verse 18. The words of the reckless pierce the swords, but the tongue of the wise brings healing. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang tila ng pantas ay kagalingan ang dala. So, the book of Proverbs teach us how to think twice. And ito yung mga kawikaan. So, ang kailangan ng ating bibig ay maingat. Kung tayo ay mga Kristiyano, kailangan careful tayo sa mga sasabihin natin, sa lahat ng lumalabas sa ating bibig. Ito ay pwedeng makaligtas sa tao or ikapahamak nito. Dahil ang ating bibig ay napaka-powerful. Isa ito sa pwedeng ikabuti o ikasama ng tao sa anumang pwedeng sabihin mo or sa sitwasyon. Kaya kailangan alam natin kung ano man yung pwede nating sabihin at kung ano man yung lalabas sa bibig natin. It will destroy or build a nation. Minsan, kapag galit tayo, kailangan manahimik lang tayo kasi kadalasan, ang lumalabas kapag grabe yung emosyon na nararamdaman natin, pwede itong makapanakit sa tao. Yung pwedeng masamang salita ang masasabi mo kasi nagbe-base tayo sa emotion. Kung ang tao ay nangangailangan ng payo, gumamit tayo ng mga wise words. Kasi ang tao nangangailangan ng atensyon, pwedeng sundin ang lahat ng mga sinasabi mo kasi pwede kanyang pakinggan, lalo na kung ito ay nasasaktan. Isusunod siya sa mga payo mo. Kaya kailangan nating isiping mabuti at maging maingat sa mga bibitawan nating salita. Kung ito ba ay makakatulong sa atin, sa mga taong pwedeng pagpayuhan natin, kailangan maging sensitive tayo sa lahat ng mga lalabas sa ating bibig. Sana maging wise tayo. Magkaroon tayo ng karunungan. Maging wise. Magkaroon ng wisdom na dapat tayo ay maging maingat sa lahat ng pwede nating masabi sa tao. Kasi ang Proverbs, ang mga kawikaan na ito ay naglalaman ng mga wise and wisdom sa paraan ng pagsasalita. Kailangan gayahin natin si Jesus. He is our model to speak wisely. He is our model para yung wisdom na maibigay niya sa atin. Kailangan alam mo kung paano yung sasabihin mo. Alam mo kung ano yung dapat na karunungan na malaman natin sa mga kawikaan ito. Let's God's wisdom, yung manguna sa atin, to speak wisely. Kailangan maging marunong tayo magsalita. Gayahin natin si Jesus. Yung how to speak wisely in a manner that says, yung we have to make sure na yung sinasabi natin
hindi nakakapanlumo ng iba, gawin nating positibo na kapag hindi nakakapagpahina o hindi nakakasakit sa tao. Kasi ang ating salita, at sabi nga dito parang ulos ng espada, mas masakit ang magsalita ng masakit kesa physical kang masaktan. Mas masakit yung pananalita na galing sa taong nagsalita ng masakit kesa sinaktan ka physically. Kaya magkaroon tayo ng hindi pa dalos-dalos na pagsasalita. Kapag tayo nga napagsabihan, hindi mo matanggap, hindi natin matanggap, lalo na kung galing sa ibang tao. Kasi pwedeng makasugat sa ating puso yan. Hindi yan makakalimutan. Paulit-ulit yan kapag masakit yung mga salitang narinig natin. Paulit-ulit yan na parang daig pa yung tumatarak sa puso na sinugatan ka. Mas masakit ang salita kapag lalo na kung ramdam mo na akmang-akma sa'yo yung mga salitang hindi mo kayang tanggapin. So, bilang mananampalataya, kailangan maging wise tayo sa pananalita. Kailangan tutukan natin yung pagiging, kung paano mo sasabihin, kung dapat puno ng wisdom, kung paano mo sasabihin yung manner na kailangang tama at may gentleness. Merong Jesus way of doing it. Kailangan na magsalita tayo na may manner na katulad ng pagsasalita ng Diyos. Kailangan isa lang alang natin kung paano natin i-deliver yung salita na pwede natin ibato sa tao. Ang pagkakaroon ng pagbibigay ng mabuting salita, pinapractice ko na kung paano lahat ng bibitawan mong salita makakatulong or speaking wisely, na itanong natin sa ating sarili, paano ba magsalita si Jesus Christ? So, ganon dapat yung kung ano yung content ng sasabihin mo, ipag-pray mo kung ano yung pwedeng ilabas ng mga salitang manggagaling sa bibig mo. Kailangan may wisdom, karunungan na nagmumula sa Diyos. Kasi ang Diyos ang ating Creator ay ang Diyos ang dapat masunod, maging marunong tayo magsalita. Kasi kailangan maging model ang Diyos. The way we speak, the way we speak, or kung may sasabihin ka, kung paano sasabihin yon, kailangan ipag-pray mo muna na maging maganda yung deliver mo, na hindi ka makakasakit ng kung ano yung content, paano yung anong content mo sasabihin mo. Kaya ang Diyos ang model kung paano tayo maging marunong sa ating pananalita. Gayahin natin sa Jesus. Maging wise tayo.
Hindi lang sa desisyon, kahit sa pagdideliver. So, yun